sa Diyos, sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, atin pong isama sa ating panalangin ang lahat ng mga may sakit. Hilingin natin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio na kamtin nila ang biyaya ng kalusugan upang makabalik sa kanilang normal na buhay. Atin din pong alalahanin ang lahat ng mga may pinagdadaanan, lalo na yung nawawala na ng pag-asa at nawawala na ng pananampalataya sa Diyos. Ipanalangin natin sila na naway maging matatag sa gitna ng mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan sa buhay. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa. Ganon din po yung mga humihingi sa atin ng panalangin at humihingi sa atin ng intensyon. Sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak, sinimulan mong pagningningin ang iyong pagliligtas. Pagkalooban mo kami ng pananampalatayang matatag, upang sa iyong pagtataguyod kami ay sumapit sa iyong ipinangakong marilag na hinaharap, sa pamamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo. Sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang diablo, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo.
Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Pangainooy ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umingay ka karagatan sa lahat ng lumalangoy, umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon naman anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingin si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" At sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halik kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo, at siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw, si Simon na anak ni Juan. Ang ipinangangalan ko sa iyo'y Cephas, ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
hindi natin maitatanggi na ang dami nating biyayang tinanggap sa pagsalubong ng bagong taon. Ang una na diyan ay ang biyaya ng pagsasama-sama ng pamilya. In a way, the New Year celebration is also a strengthening of family ties. Kaya pinipilit natin na pagbagong taon, magsasama-sama ang pamilya. Para sa buong taon, palagi pa rin may bonding ang pamilya. And it is a gift. Biyaya po yan. Pero over and above that social tradition is the gift of faith. Yun din ang pagkakataon para magsama-sama ang pamilya at muling i-renew ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya hinihimok palagi tayo ng simbahan sa unang araw ng taon para bumalik sa simbahan at sama-samang sumimba. Kaya yan pong January 1 is holiday of obligation. Kasama ng kada linggo at December 25 and December 8. Tatandaan ninyo yon, obligated tayong sumimba. At yan ay isang biyaya din. Biyaya na tinanggap natin sa Panginoon, tanda ng pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa atin. Hindi na question yan. Hindi na dapat pagdudahan yan. Ang hamon sa atin ngayon ay sa pagsisimula ng taon na matanggap natin ang mga biyayang yan, papaano natin ito mapapanatili? Para pagdating ng December 31, 2024, nananatili tayo na nasa presensya ng Diyos. At in between, kung tayo man ay manghina at bumagsak, makabalik muli tayo sa Diyos. Sana mga kapatid, malinaw sa atin, yung goal natin yan. Hindi lamang tayo sinalubong ang bagong taon at huhulaan ko, daladala ang inyong mga ampaw. Kinakalog ang mga barya, tumatalon, nagpapabuenas, nagsuot ng magandang kulay, nasabi ay kulay daw ng taon para daw maging maganda ang swerte ng taon. Paano hindi magiging maganda ang swerte nyo sa buong taon? Ay Diyos ang kasama natin. Wala nang suswerte pa sa atin kapag Diyos ay nasa sa atin. Ang hamon na lang sa atin ay paano natin mapapanatili yan? Ang ating mabuting balita ay may suhestyon para pagdating ng December 21, 2024, malakas tayo. Hindi yung aandap-andap na tayo at nawawala na tayo ng pag-asa sa buhay at sa Diyos pagdating ng January 1. Ang una ay yung paanyaya sa atin na tawagin ang banal na Espiritu. Araw-araw, ang banal na Espiritu na pag-ibig, kilala bilang pag-ibig, Diyos ng pag-ibig. Para igabay tayo at huwag tayong mawala sa inspirasyon na yan, sa paglaot natin, sa mga susunod na araw, patungo sa panibagong taon uli, next year, kailangan natin ang gabay ng banal na Espiritu upang mapanatili natin ang biyayang tinanggap natin ng bagong taon. Ang pag-ibig ng Diyos na pilit at susubukin ng kalaban ng Diyos, ng demonyo, na mawala sa atin yan. Gagalitin tayo, gagawan tayo ng sitwasyon, whether our own willing or induced by the enemy of God,
para tayo masira ang diskarte sa buhay at mawalan ng pagmamahal sa ating puso. Kaya kailangan natin ang gabay ng banal na Espiritu. How do we remain in love with God all throughout the year? Ang isang sikreto na itinuturo ng ating banal na kasulatan ay tawagin natin ang banal na Espiritu upang gabayan tayo at huwag tayong malugmok sa kasalanan na nagpapalayo sa atin sa Diyos at nagpapapangit sa ating pagkatao, katulad ng palaala ng unang pagbasa. Now, bukod sa pagtawag natin at paghingi ng tulong sa banal na Espiritu para mapanatili tayong nagmamahal sa buong taon, palagi nating tawagin ang ating Panginoong Hesus to remain in His love. Palagi nating hingin ang tulong ng Panginoong Hesus upang tayo huwag mawala sa buhay kabanalan at nang pag dumating ang bagong taong muli, tayo ay nasa presensya ng Diyos. Yan mga kapatid ang hamon na iniiwan sa atin ng mga pagbasa ngayong umagang ito. How do we remain in love with God? Para tayo'y manatiling nasa presensya ng Diyos sa pagtatapos ng taong 2024. Huwag kayong maniwala sa mga paswerte, kulay berde, mga dragon, mga kulay pula, mga ampaw. Dinidispose ng mga yan ang isip natin dahil sa ating paniniwala. Pero higit ninyong paniwalaan ay ang Diyos na siyang may alam ng ating kinabukasan, na siyang kayang kontrolin ang nangyayari sa buong daigdig dahil siya ang lumikha nito. Ang swerte sa buhay natin ay ang Diyos. Ang swerte sa buhay natin ay hindi ang ating mga isinusuot. Ang swerte sa buhay natin ay ang pananatili nating nakakapit sa ating Panginoong Hesus at ang pagtawag sa banal na Espiritu upang manatiling buhay ang pagmamahal sa atin sa buong taon. Pag ganyan ang disposisyon natin, lagi tayong maswerte. Pag ganyan ang disposisyon natin, lagi tayong mapayapa. Pag ganyan ang disposisyon natin, lagi tayong mayaman sa karanasan at pag-ibig. Lagi tayong mayaman sa pakikipagkapwa. Lagi tayong mayaman sa pangangailangan natin upang tayo'y lumago sa buo nating pagkatao. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sanggol, anak ng Belen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot na ay kaligtasan at kapayapan.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinibigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo'y ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinaya na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, magbabalik sa wakas
magbabalik sa wakas upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at nag-aalis, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Teleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Walang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Walang araw mumutawi sa bibig ng mga bibig. Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Luwalhatiin ang Diyos, walang araw tatakbo, ang pilay at ang lampon, masasayaw sa kagalakan, inindak sa katuwang. Walang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Narito na manunubos, luwalhati
bibig ng mga pipi. Pasasalamat at papuri, awit natin. Luwalhatiin ang Diyos. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Walang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Walang araw umutawi sa bibig ng mga pipi. Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Narito na manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program
para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, ngayong Sabado, ika-6 ng Enero, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen na ganap na ika-5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na yung kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan lang ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walhati sa Diyos sa kaharian.